San Miguel Corporation, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Home Global Corporation. Mapakantahan man o sayawan, talagang hindi matatawaran ang talento ng mga Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit sa ang sulok ng mundo ay may matatagpuan tayong Filipino professional entertainers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong kapatid, Marisa Dalmar. Ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Singer sa Japan, dancer sa Las Vegas, composer, choreographer at ultimo circus performer, hindi magpapahuli ang Pinoy sa larangan ng entertainment. Ngayong gabi po sa Buhay OFW, ihahatid namin sa inyo ang kwento ng isang professional entertainer abroad, third humanitarian. Ihahatid din namin sa inyo ang mga paraan kung paano kayo makakapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Ito at marami pang iba dito lang sa Buhay OFW. 17 years old, gagawing yan, kasi ang entertainer, 21 years. Oh, 21 years. Yung kontrata na 2 years, walang 2 years na contract. Okay, usually ang yan, mga 3 months, 6 months. Buhay OFW. San Miguel Corporation, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Home Global Corporation. Buhay OFW. Nandito po tayo muli sa Buhay OFW Heroes Helpline. At syempre kasama natin ang ating tunay na kapatid dito sa OWA, ang ating kapatid na si Reynaldo Tayag, OIC ng Advocacy and Social Marketing Division. Magandang gabi, kapatid Ray. Magandang gabi, kapatid Marisa, lalo na sa mga kapatid nating nanonood ngayon sa Buhay OFW. Yes. Kapatid Ray, kamusta ka na? Marami bang trabaho? Nag-i-stress ba kayo? O maligaya kayo dahil marami kayong natutulungan? Dalawang bagay lang yan. Na-stress kami dahil ngayon, alam mo naman, pumutok na yung Syria at saka yung Libya. At kami ang nangunguna dyan sa pagdala ng mga OFW dito sa Pilipinas. Natutuwa kami dahil una-una, nakakatulong kami sa kanila. Tama. Okay. Ngayon naman, kapatid Ray, pwede bang ipaliwanag dati sa mga kapatid natin ngayon, lalo na mga OFWs, para malaman nila ano ba ang tunay na function o ginagawa ninyo sa inyong departamento? Sa maiksing salita, ito yung media arm ng ahensya, no? Ito yung daluyan ng information, tagabigay ng impormasyon, updates ng mga nangyayari sa labas. At the same time, arm na tumutulong sa pag-disseminate ng
kung ano yung OWA, ano yung programa at serbisyo sa mga media at saka sa mga kababayan natin na gustong mag-avail ng mga benefits nila. Ngayon, kapatid Ray, meron tayong phone-in question. 17 years old pa lang po si Cheryl, pero may kumukuha na po sa kanyang promoter para ipadala sa Japan. Sa ngayon ay marami daw pong demand na naman ang mga ating mga professional entertainers sa Japan. Sagot daw po ng promoter lahat ng pag-aayos ng kanyang dokumento na kakailanganin ni Cheryl. Sila rin ang gagawa ng paraan para mabago ang edad ni Cheryl. 2 years contract as band singer ang trabaho na inaalok sa kanya. Kapatid Ray, hindi po ba delikado to? Legal ba ito? From 17, tataasan siguro nila ang edad ni Cheryl. Mahirap po, talagang delikado ito. Delikado. Unang-una, may 2 violation na po yan. Ano? Ano po Ang ito? unang violation, yung pagpapalit ng edad. 17 years old, gagawing ano yan. Kasi ang entertainer, 21 years. Ano? Oh, 21 years. Hindi ko lang sigurado yung gano'n, ano, pero mga ganong ano yung edad niya. Ano. Pangalawa, yung kontrata na 2 years, ano, walang 2 years na contract. Okay, ano po ang usually ang ano yan, mga 3 months, 6 months. Ano. Ayan. Kaya yun ang tandaan. Ano. Malinaw na malinaw, ito ay isang uri ng, ano, ng illegal recruitment. Kaya ang magandang gawin dyan, unang-una, i-verify muna natin yung, kung yung promoter sa POA, kung totoo yan, na existing ba o hindi. Ano. At the same time, pwede nating i-verify din sa POLO. Kasi ito yung, halimbawa, yung Philippine Overseas Labor Office, meron tayong ano dyan sa Japan, at sila yung mag-verify, validate kung ito nga pangalan ng promoter na ito ay existing doon. Ano. Ayun ako, kaibigan. Kaya kailangan, Cheryl, mag-isip-isip ka muna bago ka tumuloy dito sa sinasabi mong promoter. Baka lalong maging kawawa ang sitwasyon mo. Magkakaroon ka na agad ng 2 violation. Aba, isipin mo muna to, kapatid Cheryl, ha? Saka bata mo pa. Mag-edad ka muna ng konti bago ka sumubok sa ganitong trabaho. Kapatid Ray, meron tayong phone-in question mula kay Maylene. Seaman ang asawa ni Maylene. Meron silang 3 anak na pawang nagsisipag-aral pa. 2 years ago ay nawala ito nang dumaong sa Amerika ang barko. Simula noon, hindi na nagparamdam kay Maylene. Nagpatulong siya sa tanggapan ng kanyang asawa pero wala daw itong malocate. Matutulungan po ba natin si Maylene? Kapatid na Maylene, ano, ganito lang pwede nating gawin. Ano. Una, kailangan nating kausapin yung manning agency o kaya yung nag-recruit dun sa asawa mo. Natitiyak ako na alam nila kung ito ba'y nag-jump ship. Karamihan kasi, lalo na kung Estados Unidos yan, magandang ano yan, di ba? American dream yan, ano? Maraming nag-jump ship dyan, ano? At isa pa yan, kung halimbawa, ito ba'y nag-jump ship, buhay pa ba? O baka naman may nangyari na, no? So, ang ginagawa usually namin dyan sa konsulado, kung US yan, ano? Pag nalaman natin kung saang area yan sa Estados Unidos, may mga Philippine consulate naman tayo dyan, ano? Pwede nating i-repair doon. At ang ginagawa usually ng mga konsulado dyan, ginagamit natin yung mga Filipino community pag-locate, ano? Ito yung mga, o kaya yung mga radio, news, yung mga ganyan, para at least kung sinong makakilala sa asawa mo, Maylene, ay makakatulong sila. Ayun. So, kapatid Maylene, kinakailangan pala medyo makipag-usap-usap ka rin sa ibang mga kaibigan o mga nakakasalamuhan ng iyong asawa nung panahong na bibigyan kanya ng informasyon kung sino itong mga ito. Yeah. More or less, maitatanong kung nasaan ba to, may nangyari ba, talaga bang nag-jump ship. Pag jump ship ba, kapatid Ray, ibig sabihin, umalis siya at gustong magtrabaho for a greener pasture sa ibang lugar o sa ibang empleyo? Yeah. Actually, pag nag-jump ship siya, magiging ano na siya, no? Ang problema doon, undocumented workers yan. Yun ang magiging, kumbaga, marami sa states ng tinatawag natin TNT, ano? TNT. Tago ng tago. Yun ang mga wala ng immigration status. Okay, pagka ganyan, violation ng batas ng ng host country. Pero alam mo, magandang isang namin, karanasan ko dyan sa Saipan, galing ko lang noong February, meron kaming isang whereabouts din na tagal-tagal na, ganyan. Ang hinahanap. Website ang ginamit namin. From Saipan, ang sumagot lang sa amin, Texas pa. Ibig sabihin, yun ang nakakaalam. Kasi may isang namatay na na isang OFW doon na
wala mang kamag-anak. Walang Kamag-anak. So yung Texas na OFW na kakilala, yun ang nag-respond sa amin. Kaya mga magandang ano yan. Magandang, so lahat ng venues Yes, ay gamitin. Yung mga kamag-anak, community, internet, at lahat ng mga komunikasyon, dyaryo, radyo, kung pwede nga, kahit TV, yeah. para makapag-communicate. Ayan ang importante. Pero pwede rin po ba na makapunta dito si Maylene at makahingi ng tulong sa inyo? Ano po maibibigay ninyo? Ganon din po ba, kapatid Ray? Yeah, pwede. Maylene, pwede kang pumunta dito sa tanggapan ng OWA, dito sa head office, Meron kami tinatawag na 24/7 operation center. Kahit na madaling araw, entertaining ka dito, Yan ang sinasabi nga ni Admin May, 24/7. Yes. Walang tulugan. Pati siya hindi rin niya natutulog. Meron kami kasing shift na ng mga staff pagkagabi. Ayun. Kaya ginawa po namin yun dahil nga dun sa time zone difference, Oo, tama. So, hindi pa naman pala hopeless ang case ni Maylene. Kaya pumunta siya dito sa OWA at gagawin ng OWA. Hanapin mo si kapatid Ray Tayag para masigurado kung saan ka talagang departamento dapat pumunta. Yes, At kayo naman po ay tutulungan ng ating OWA. Magbabalik po ang Buhay OFW. Huwag muna kayong aalis. Ang promoter ang nag-provide ng aking yellow card, which is look-alike. That time kasi, ang mga entertainer is may license as a dancer. So, merong blue card at saka yellow card. Tapos, yung passport ko, baklas. Noong time na yon pwede pa kasi yung magpalit ka ng pangalan. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Buhay OFW. Experience is the best teacher. Alamin natin mula sa ating kapatid na matagal na nagtrabaho abroad bilang isang entertainer kung ano ang mga natutunan niya at nagpabago sa kanyang buhay. Simula pa sa pagkabata, hilig na talaga ni Bobet ang pagsasayaw. Ito ang naging daan para makapagtrabaho siya sa abroad sa murang edad. Ang promoter ang nag-provide ng aking yellow card, which is look-alike. That time kasi, ang mga entertainer is may license as a dancer. So, merong blue card at saka yellow card. Tapos, yung passport ko, baklas. Noong time na yon pwede pa kasi yung magpalit ka ng pangalan or ipoprovide nila mismo yung mga documents na kailangan mo. Since bata nga ako, gusto nila ako, so napilitan akong umalis. Total, pangarap ko naman siya. 11 beses nang nagpabalik-balik sa abroad si Bobet bilang entertainer. Dahil sa galing niya sa pagsasayaw, ay nagiging paborito siya ng mga customers. Ngunit minsan na ring nabiktima ng pang-aabuso si Bobet. Naging blessing in disguise ang pagpanaw ng kanyang ina para makatakas siya. Siguro, sinave lang ako ng mother ko dahil mali ang kontrata. Mali in a way na 12 hours ang trabaho,
5 sets ang shows, no day off, weekly ang palit ng aming show. So, masyadong nakakapagod. Tas everyday rehearsal. Hindi siya nakatakas sa illegal recruiter. Ako mismo ang biktima ng panloloko. So, umasa ako na makakaalis. Nag-invest ako ng, sabihin na natin, hindi naman masyadong kalaki ang halaga, pero napunta rin sa wala. Dahil sa pangyayaring ito, nagdesisyon na lang si Bobet na tumulong sa ating mga kababayan na nais makapag-abroad. Inaalam ko kung yung agency pagpapasukan ko sa kanila is lisensyado ba ng POEA at existing yung kanilang license. Pangalawa, inaalam ko kung yung job order ba sa kanila mismo naka-akre. Ang agency kasi madaling ipakita yung job order. Pwede tayong gumawa ng job order. Madaling ipakita. Pero magsigurado tayo na i-check natin sa POEA na kung yung job order ba na yun accredited ng POEA. Minsan, ang mga Pilipino kulang din sa kaalaman. Hindi ko naman nilalahat. Kasi merong mga Pilipino na sabihin na natin na hindi naman nakapag-aral, mag-a-apply abroad, papipirmahin ng kontrata, tapos ang kontrata nilang pinipirmahan, hindi naman nila alam. Sa kagustuhan lang nilang makaalis, so ginagrab nila yung opportunity na hindi naman dapat. Sa halip na mapaganda yung buhay nila, napapahamak sila. At ito po ang nais ibahagi ni Bobet sa ating mga kababayan. Ang mga OFW, maganda lang ang buhay habang nasa abroad sila. So pagdating dito, nauna natin yung yabang, nagiging magarbo tayo sa lahat ng bagay kahit wala na kinakaya natin. So sana mabigyan ulit ako ng pagkakataon na magkaroon ulit, mamahalin ko na kung ano man yung pinaghirapan ko. Kung kayo po ay may kwento na nais ibahagi sa Buhay OFW, sumulat lamang po sa OFW in Focus, Buhay OFW o tumawag sa mga numerong 986-9220, 889-1172 or 889-2130. Delikado yan, Mali po yun, Kasi unang-una, job switching yan, Mahirap nating yan. May kontrata ka na caregiver, tapos pagdating mo doon, entertainer ka pala. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Hwasom Global Corporation. Buhay OFW. Nandito pa rin po tayo sa Buhay OFW at kasama pa rin po natin ang ating kapatid na Ray Tayag mula po sa OWA. Kapatid Ray, meron po tayong phone-in question dito. Si Hasmin ay nurse dito sa Pilipinas. Gusto niyang pumunta ng Japan para magtrabaho bilang caregiver. Ang payo sa kanya ng agent na nilapitan niya ay mas mabilis kapag entertainer muna ang a-applyan niya papuntang Japan. Doon na lang siya maghanap ng trabaho bilang caregiver. Tama po ba ito? Naku, kapatid na Hasmin, mukhang delikado yan, Mali po yun, Kasi unang-una, job switching yan, Mahirap nating yan. May kontrata ka na caregiver, tapos pagdating mo doon, entertainer ka pala. Unang violation na po yun, Isa pang punto yan, mag-iingat tayo dyan, Unang-una,
Ang Japan, hindi pa siya kumukuha ng caregiver dito nang hindi dumadaan sa JPEPA tawag, no. Ayon sa sa aming mga officers na umuupo dun sa sa JPEPA, ito yung Japan-Philippine Economic Partnership Agreement, hindi pa talaga kumukuha ng caregivers, So, mula kailangan dito sa dumaan Pilipinas. muna sa JPEPA. Kailangan dumaan muna sa JPEPA. At itong JPEPA ito, may dalawang klaseng kategorya yata ng pagsasanay. Ang tinatawag nila unang-una yung work track at saka yung school track. Work track, At yung saka pinanggalingan niyang trabaho, at school track. Ibig sabihin, mag-aaral muna siya. Mag-aaral muna siya. Yung work track, ibig sabihin, nakapagtrabaho na siya ng ganung So, yun ang tinitignan ng JPEPA. Bago pa makapag-approve sila Yes. na pwede siya magtrabaho. Kaya karamihan ng mga kinukuha ng caregiver, yung mga asawa na ng ng mga dati. mga dating Hapon, na Pilipina na nakapag-asawa na ng Hapon, o kaya mga dati ng caregivers na nandyan na, nagtatrabaho na as caregivers. So, kapatid Ray, kahit na nurse siya, hindi ibig sabihin Na- na guarantee yun Wala na makakakuha agad siya ng approval na maging caregiver sa Hindi, Japan. lalo na kung entertainer mo na papasok, isang violation Masyadong may na the yun. benefit of the doubt Yes, agad kung ano ba talaga, baka alam illegal, natin. illegal recruitment na Opo, yan. naku, ayan na naman, papasok na naman. Ngayon naman, kapatid Ray, ito naman po yung isa pa po natin na phone-in question. Si Ronald ay isang teacher sa public school sa Marikina. Nagkita sila ng isang kababata at inengganyo siyang magtrabaho sa Dubai. Direct hiring daw ito. Magtuturista muna sila papunta doon at doon na sila bibigyan ng working permit. Salesman daw sa department store. May ganito po ba talaga? Di ba po, illegal na naman ito, kapatid Ray? Actually, kapatid Marisa, illegal yan. Pero nangyayari yan sa Dubai. Maraming Maraming nangyayari nangyayari yan. Okay. Pinapayagan kasi silang pumasok as tourist. Para doon, pagpasok nila doon, maghahanap sila ng trabaho. Ang problema, patong-patong na sila diyan sa paghahanap ng trabaho at wala pang makitang trabaho. Kung naalala niyo isang news, ilang thousands ang nailagay doon na stranded diyan sa Dubai dahil sa ganyang sistema. Kaya ang mga magandang nito, alamin natin ang direct hiring talaga, nag-emanate yan doon sa mismong post. O kaya kung Dubai to Dubai Ang Dubai, let's say meron silang Ministry of Labor, sila yung magpo-process ng job opening, ng vacancy. Okay? Ibibigay yan, kung may job vacancy, ibibigay yan sa ating Philippine Overseas Labor Office for verification. So yung job order na yan, ipapasa natin yan sa POA naman para dun sa pag-process ng mga dokumento. At i-inform ngayon yung worker na meron na siyang kontrata. Ganun po ang talagang usual na process. processes. Ayan, ako kapatid, sana naman alamin muna natin kung anong mga usual process o requirements na dapat natin gawin para naman maiwasan natin itong mga illegal recruitment at napakasakit kung kayo'y mabibiktima. Nagbayad na kayo ng malaki, nagka-problema pa kayo, naperwisyo pa kayo, tapos ang pamilya yung naghihintay dito, buti-buti, akala magandang kinalalagyan nyo, yung pala naman ay naghihirap kayo. Kaya na naman, papasok na naman po dito ang mga recruitment agencies. Tulungan natin mga kapatid nating OFWs. Huwag po natin silang samantalahin. Pero syempre, marami naman ding mga recruitment agencies na legal naman. At talagang tumutulong. Meron pang mga agencies na hindi kumukuha ng placement fee. Ngayon naman po, kapatid Ray, ang ating susunod na phone-in question. May plano po si Mabel na magtrabaho bilang domestic helper sa Kuwait. Nang dumating siya sa isang agency, ay sinabihan siya na maghanda siya ng 90,000 para sa lahat ng gagastusin. Pag may 90,000 na siya, ay maaari na siyang bumalik sa agency, pero dapat ay nakapag-medical na siya. Meron na siyang passport at NBI clearance, para visa na lang ang aasikasuhin ng agency para sa kanya. Tama po ba ito? Ano po ba ang proseso? At magkano po ba talaga ang gastos ng pag-a-apply sa abroad? Bagong lahat, kapatid Marisa, yung domestic helper hindi na natin ginagamit sa ngayon. Okay, ano na po? Household service workers na. Okay, ang domestic helper po, ang tunay na ang tawag ngayon sa kanila ay household
service worker. Service worker ba? Mas maganda. Maganda kasi household service worker. Nakaka-demeaning daw Opo. yung yung Opo. parang nakakaliit ng yung status tama. sa DH ka ba? Parang ganun. Tama. Household service worker. Yes, Ayan, di ba? Maganda oo, mas pakinggan. maganda pakinggan, So, oo. kapatid Ray, ang katanungan niya, 90,000. Kompleto ng papeles. Visa na lang daw ang ibibigay ng ahensya. Tama po ba ito? Naku, kapatid na Mabel, malaking halaga yan, ano? Unang-una, sinasabi nga ng POA, ang mga household service workers ay walang placement fees. Naku, 90,000. Sabi. Malaki yan. Malaki. Hindi, although nangyayari yan eh. May mga willing victims na natin willing nagbibigay. victims, para makaalis na lang. Makaalis lang, pero talagang bawal po yun. Kaya nga, kapatid Ray, tandaan nyo po, sinabi po ng ating POA na si Administrator Cao, ang placement fee, hindi yung mga household service workers natin, ay 1 month salary lang ang pwedeng bayaran nila. Yes. Pagka pala household service workers, sabi ni kapatid Ray, walang dapat na placement fee na babayaran. Pagkatapos, kung willing victim naman po tayo, bago tayo kumuha ng pera na nagsanla ka na, nangutang ka na, at kung anong ipon mo pa for so many years ay gagasusin mo, alamin po natin muna kung tamang promoter, legal bang agency itong pupuntahan ninyo. Correct Dahil ka dyan, sayang ang kapatid. pera. Diyos ko, Hindi naman natin 90,000. dinadampot yan. Minsan utangin pa natin yan. Sweat and blood bago Yan, mo maipon. Kaya nagsanla ka pa ng magkalabaw at saka Tama, lalo na sa mahirap probinsya. Pinangutang na ng buong kamag-anak mo Yes, para makaalis ka. Pero sana naman, gagastos na nilang tayo, maging cautious naman tayo. Maging mapag-isip, mapanuri at talagang tutukan, tama ba ang gagawin natin? Tandaan nyo parati ho, para makasiguradong hindi tayo maloloko, pumunta po tayo sa OWA, magtanong, mag-check, pumunta tayo sa mga POEA, at ang lahat naman po ng website nandito po sa Buhay OFW, ang kanilang mga contact numbers at mga offices. Puntahan po natin para magkaroon tayo ng liwanag sa mga problema at agam-agam natin. Diba po, yes, kapatid Ray? Naman kapatid Ray, syempre hindi pwedeng hindi ka namin pasalamatan sa oras na binibigay mo sa amin sa Buhay OFW at sa kabuuang departamento lahat na nandito sa OWA. Maraming pong salamat. Maraming salamat din sa iyo, Marisa. At at the same time, naibahagi namin yung aming munting karanasan, pero tingin namin makakatulong sa mga kababayan nating OFW. Tama. Kapatid Ray, bigyan mo ng mensahe ang ating mga kaibigan at mga kapatid na nanonood ngayon sa Buhay OFW. Mensahe ko lang, mga kapatid na nagbabalak mag-abroad, sana maging cautious, tulad ng sinabi ni kapatid na Marisa, yung pagpili ng recruitment agency na inyo pupuntahan. Actually, malalaman natin yan. Mayroon tayong POA na list of recruitment agency na rehistrado at lisensyado. So, from there, pwede nyo i-download yan o kaya basahin nyo sa internet. At the same time, pwede rin kayo dumiretso dyan sa POA o kaya sa OWA. Maraming salamat, kapatid Ray, sa oras na binigay mo sa amin dito. At syempre, naliligayahan kami dahil alam namin talagang tutulong kayo sa lahat ng oras. Magbabalik po ang Buhay OFW. Marami po mga demands like yung sa Japan namin, meron kaming 132 nga na job orders namin, yung mga professional na singers, duo, trio, bands. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Home Global Corporation. Buhay OFW.
Hindi papahuli ang mga Pinoy sa larangan ng kantahan. Kaya naman sa Japan, Pinoy pa rin ang number 1. Marami po mga demands like yung sa Japan namin, meron kaming 132 nga na job orders namin, yung mga professional na singers, duo, trio, bands. 1993 nang pumasok sa larangan ng training and recruitment ang ATD International Services and Training Center. Ayon sa kanila, bukod sa ating angking talento, paborito rin tayo ng mga dayuhan. Dahil sa kasipagan nila at ang pagiging matiisin nila sa trabaho, yun po yung mga qualifications na gusto ng mga dayuhan. Tsaka yung pagiging matyaga. Noong kalakasan ng demand sa Pinoy entertainers sa Japan, nakakapagpadala ang ATD ng higit kumulang 1,000 entertainers taon-taon. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon ng global crisis at kasabay pa nito ang paghihigpit ng Japan sa qualifications ng mga professional entertainers. Dito nag-isip ang ATD na mag-divert sa ibang larangan. Pinag-aralan ni Miss Ana Dizon na yung mga ibang bansa na talaga, like nag-start kami sa Malaysia, ganun, tapos tsaka naman itong sa Middle East na po. Yung sa Malaysia po ngayon yung mga waiter, ganun na sa mga fine dining restaurant, ganun. Sa mga TGIF Fridays, doon po naka-assign yung mga applicant namin na napapadeploy. Up to now, ganun po yung mga pinuntahan nila sa TGIF Fridays. Marami din kaming na-deploy. O mga tatlong sets ng mga 15 tao. Hanggang sa ngayon po, may kailangan pa kaming may job order pa po kami noon. Sa mga nais mag-apply, ito po ang inyong dapat gawin. Regarding sa mga D8s po, ang first step nila talagang pag mag-apply kasi for abroad is yung meron talaga silang passport. Then kapag nabigay na namin meron na silang passport sa amin, so bibigyan na namin sila ng mga sunod-sunod na steps na gagawin. Kasi i-email namin yung passport nila together with their biodata. Then after nun, bibigyan na namin sila ng instruction na mag-NBI, ipapa-red ribbon nila yung NBI nila. Then magpipidos na po sila, magte-TESDA, para pag dumating na po yung talagang yung original visa nila, okay na po sila. Ang gagawin na lang po nila is yung phase 1 and 2 na medical. Then, after naman po na ma-medical na sila kapag nakuha na namin yung result, dire-diretso naman po yun for visa stamping, then mag-OOA naman po sila. Diretso na yung departure. Entertainers naman po, ganun din, passport plus yung mga working experience nila kasi yun po yung mga number 1 na qualifications. Then, yung talent po nila, kailangan talaga is meron silang talent. Sa mga gusto pong mag-apply, pumunta lang po kayo directly dito sa aming main office, sa ATD International Services, located at Unit 2B number 157, A. Bonifacio Avenue, Mayon, Quezon City, in front of Mayon Bonifacio Market. Pwede po kayo mag-apply, dalhin nyo lang po yung passport nyo, then pakihanap na lang po ako, Miss Ching Santos. Gusto ko pong makita yung place ng Japan kasi sabi maganda raw. And of course, I want to help my family po. Experience, tapos dollar earner ka, pero yung experience ang pinakamahalaga kasi hindi mo mabibili yun. Malaking naitulong sa pagkatao ko actually. Naging confident ako sa pagpa-perform and syempre kahit pa paano nakaipan din. Mahirap ang buhay natin dito sa Pilipinas para pumatugunan yung mga pangangailangan ng pamilya.
kapatid nating overseas performing artists sa lahat ng sulok ng mundo. Saludo kami sa inyo. Sundan niyo po kami sa www.marisadelmar.com, sa aming email, millicentproductions@yahoo.com, sa Twitter, buhayofw_TV, at sa YouTube, Buhay OFW TV. Telephone numbers 889-1172, 889-2130, or 986-9220. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Delmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap